Ano bang nangyayari sa ating mga mambabatas na tagagawa ng batas na dapat ay magandang halimbawa sila, huwaran sila para sa ating kabataan na sila ang pag-asa ng bayan na uukit sa kaalaman ng kabataan para umunlad ang ating bansa dahil sila ay mga congressman-elect, senator-elect kapag tayo nagkakaroon ng eleksyon. Pero sa panahong ito, puro kaso, puro under investigation. Hindi ko nila lahat pero marami sa kanila under investigation sa iba't ibang kasong kriminal at iba pa. Unahin natin ang Senado. Si Joel Villanueva, Escudero, Estrada, under investigation sa flood control scam at pwedeng kasuhan anytime. Si Go at saka si Bato ay parehong nasa listahan ng ICC, International Criminal Court, na posibleng may kinalaman sa crime against humanity na kasong kinasasangkutan ni Duterte dahil sa tukhang at iba pa during Duterte administration. O ilan na, 5 na sila. Si Villar under investigation din dahil sa mga project ng mga Villar ayon sa ombudsman. Di ba? So, 6 na sila na incumbent senador. Meron pang isa, Pampito, Marcoleta. Hindi pa tapos ang kanyang problema sa COMELEC at pwede rin siyang kasuhan sa ombudsman. Ito'y sa isyo ng kanyang SALN at saka yung kanyang SOSE na magkaiba, malayo pa sa Manila at Davao. Parang apari hanggang Hulo ang magkalayo. Dahil yung kanyang dati na topic na natin, kanyang SALN, 51 million pesos lang ang kanyang statement of asset and liabilities. Pero inamin niya na ang kanyang nagastos ng eleksyon, 112 million. At wala daw siyang tinanggap na donasyon. Yun ang unang palusot niya. Pangalawa, inamin niya, may mga donasyon pero ayaw dong pabanggit ang pangalan. Labag yun, bawal yun na hindi ideklara sa Statement of Contribution o SOSE before COMELEC. Under investigation din yan. For disqualification yan pag napatunayan sa posisyon. At pag hindi tamang na ipaliwanag yan, pwede rin yung dalhin sa Office of the Ombudsman. So hindi ko sinabing guilty ang mga senador na ito. Kaya lang, kung ating ipapaliwanag sa taong bayan at kabataan na itong mga senador na ito ang dapat nating halimbawa, ito yung pag-asa ng ating bayan. Tapos ngayon naririnig ng kabataan, under investigation sa korupsyon, under investigation dahil nandaya, under investigation dahil nakialam sa mga project. Anong klaseng halimbawa yun na hindi naman natin pwedeng itago, pagtakpan, kasi yan ay kanilang accountability, pananagutan. Again, sinasabi ko, hindi sila guilty pa sa ngayon. Pero naglulumiyad ang mga nagsasabing district engineer at contractor kung paano sila sumabit at sasabit sa flood control, infrastructure, anomaly o scam. At yun naman kay Marcoleta dito sa COMELEC. Ganun po Di ba? Dalawa yung ulitin ko, may senador na sabit sa ICC. Yung ibang senador, sabit naman sa ICI. Matitindi, ICI, ICC. Magkaiba yan. At saka COMELEC, SOSE. Magkakatunog, ICI, ICC, SOSE. Di ba? Magkakatunog Pero lahat yan under the law. Lahat yan under investigation. So, anong kredibilidad meron ang mga taong ito? Sa ngayon, bahala na kayo. Pero mayroon pa rin natitira ng mga senador na matitino. Tahimik lang nagtatrabaho. Kaya lang damay sila sa masamang imahe, sa masamang halimbawa. Kasi pag sinabing senador, dala-dala niyan institusyon. 7 itong senador na pinag-uusapan natin. Tapos mayroon pang mga dati, Senador Binay,
Senador po, nabanggit din. Dating Senador Revilla, di ba? Dati at incumbent senador ang under investigation. Wow! Paano pag nakulong ito mga ito? Baka walang matira. Lalo na sa oposisyon. Galing sa oposisyon lahat yun halos eh. Pag nakulong, oo nga, pag nakulong pala sa wala, ay halos mauubos yung oposisyon ah. Yung mga nagpapakilalang Duterte senador. Sabagay, pakilala pa lang nila, sablay na. Hindi naman dapat sinasabi nilang gano'n yun. Dapat senador sila ng Republika ng Pilipinas, ng lahat ng Pilipino. Hindi senador ng isang pamilya at partido. Ayan, bahala kayo ngayon, dami yung kaso. Makalusot man kayo, pero sirang-sira ng imahe nyo. Dahil ang pinag-usapan dito, pera ng bayan. Pandaraya, korupsyon. So yung responsibility and accountability, ang laking problema nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Magandang buhay nyo, gaganda ng luxury car nyo, dami yung luxury car, magandang bahay, nagmamahalang mga relo, nagmamahalang regalo, lahat-lahat nasa inyo. Pero ngayon sumabit kayo sa pera ng bayan, problema ang malaki yan. Okay? Sige. Isa sa mga issue pa ho na ating pag-usapan ay itong may kaugnayan sa usapin ng, uy, good, magandang balita ito ha. Yung pagbibigay ng, ang ganda naman ng ginawa ng presidente, ano? Mabuhay ang ating mga sundalo, police, coast guard, kasama rin yata ang Bureau of Jail Management Penology, na every year ay merong increase kayo. Yung binipisyo nyo at sweldo nyo magbabago. January 2026, next month na yan. January 2027 at January 2028. Yan ang ginawa ng ating Pangulo. Wow! Okay? Ang ganda ng announcement ng Pangulo, pinaghandaan niya na bigyan ng binipisyo, dagdagan ng binipisyo at sweldo ang mga sundalo, pulis at Coast Guard at iba pa. Abay, akalain nyo. Ang pinapalabas ng mga sarado ang isip, anti-Marcos, Duterte camp, Duterte vlogger, Duterte supporters. Ito ay panonohol sa military para hindi magkudita. Kita nyo? Ano yung mga hugot na gano'n? Para bang gusto niyong palabasin ang mga sundalo, hindi professional. Professional organization ng sundalo. Kawal at opisyal ng sundalo, mataas ang moral. Hindi sila ganun kababa, hindi pera-pera lang. Ang kanilang sinumpaang tungkulin at katapatan sa saligang batas at sa Commander-in-Chief o Chain of Command, hindi nababali. Ganun-ganun yun. Bakit pinapalabas nitong mga Duterte camp? Nasuhol yan. At dahil dyan, magagalit ang mga sundalo, ang Coast Guard, Police, at saka yung ibang kasama sa increase na ito dyan sa inyong maling paratang. Kasi habang pinaparatangan nyo ang mga sundalo, ang law enforcement agency sa ating bansa na nagpapagamit sa gobyerno, nasusuhulan ng gobyerno, lalo pong kayong nasisira. Kasi hindi sila ganon. Dapat nga pasalamatan nating lahat itong gagawin ng Pangulo. Dahil itong gagawing increase, kukunin sa atin lahat ito, pera ng taong bayan ito. Kaya okay lang, matuwa tayo. Pero yung sasabihin ng mga Duterte ka, nasuhol ito para hindi magkudita. Ganong kababaw ang tingin nila sa mga sundalo at police at Coast Guard. Yun ang justification ko. Kaya sinasabi kong magagalit sila dito sa mga DDS. Yung ginagawa ng mga Duterte kang patuloy nilang sinusunog ang kailang sarili. Mali yung argumento, mali yung explanation, mali yung kanilang sinasabi, lalo nang hindi nila mahikayat ang mga sundalo at militar sa kailang kagustuhan kasi hindi naman talaga tama. Tapos inaakusahan pa na para bang bayaran. Wow! Nasaan ang utak nyo? Sa bagay, baka wala talaga. Please like and share.